Ito ang Mage Counter Hero para hindi ka na malugi sa lane. Kapag may kalaban ka na Gord, ang magandang i-pick ay Kagura. Once na makombo ka kasi ng isang Gord, pwedeng mag-counter combo lang si Kagura. Pwede niyang i-immune gamit ang second skill, ang stun ng Gord. Tapos, diretso combo na to. Sobrang counter talaga to kay Gord. Sunod ay si Kadita. Kayang makatakas sa combo ng Gord at kayang i-cancel ang ulti nito gamit lang ang second skill. Ang isa pa, mabibigyan mo ng threat si Gord para mailang sa positioning. Ang lakas kasi mang one hit ng isang Kadita. Sunod ay si Sujin. Ang lakas sa laning. Kaya mo mapresan ang isang Gord. Tapos sa late game naman, kaya mong i-dive o pasukin si Gord sa backline. Hindi siya makakapwesto ng maayos. Sunod nating counterin ay si Sichan. Sushin din ang isang counter sa kanya. Ang lakas kasi mang bully ng isang Sushin sa laning. At dahil nga wala masyadong mobility si Sichan, pinapaangat lang lagi yung isang Sichan. Dahil ayaw din madikitan ng isang Sichan, kaya ayaw niya talagang kalaban ang isang Sushin. Sunod ay si Gord. Hindi 100% counter to kay Sichan, pero masasabayan mo kasi sa range ang isang Sichan sa Pokan, kaya mawawala yung advantage niya sa laning at teamfight. Microhan na lang talaga kayo kung sino yung unang bibitaw ng ultimate. Ang isa pang magandang pang counter kay Sichan ay si Balen. Kaya mong makuha yung ultimate ni Sichan. Ang laking advantage nun kasi marireveal mo kung nasan yung kalaban. Hindi sila lalamang sa mapa. Ang sunod nating counterin ay si Novaria. Valentina yung isang maganda rito kasi kaya mo ring kopyahin yung ultimate ni Nova. Ang ganda nito sa teamfight. At dahil high mobility ka rin, madali mong madadodge yung mga skill ni Novaria. Ang isa pang counter kay Novaria ay si Kagura. Ang daling mawala ng ulti ni Novaria sa second skill lang ni Kagura. Ang dali ring combohin ng isang Novaria kasi ang lambot lang nito. Sunod si Kadita. Dito talaga nahihirapan si Novaria sa mga kaya siyang combohin. Nahihirapan kasi si Nova pumesto at bumitaw ng second skill. Yung second skill na itatama niya na lang sa hero, kinakailangan pa niya ipang check boost para mahanap si Kadita. Kaya bosset talaga. Ang sunod nating counterin ay si Lilia. Ang isang nahihirapan si Lilia. Ang likot kasi. Ang hirap patamaan ng skill. Bukod pa doon, nasasabayan yung cooldown ng skill ng isang Lilia. Kaya talo talaga sa Pokan. Ang isa pang counter kay Lilia ay si Parsa. Kahit isang item lang, isang baksak lang sa Lilia, kaya mo agad ma-force mag-ultimate to. Kaya bosset talaga. Syempre, si Kagura. High mobility kasi. Ang hirap patamaan ng skill ni Lilia. At kaya ring i-force mag-ulti si Lilia para mawalan ng ambag sa teamfight. Sunod naman, kapag may kalaban kayong Balen, ang isang maganda ay si Kimi. Walang masyadong makokopya. Tapos, kapag nai-immobilize pa, naboboset yung dash ni Valentina. Kayang-kaya mong outplayin sa mid lane. Sunod ay si Balir. Dahil medyo melee rin si Balen, lalamang si Balir lalo na kapag napresan sa early game. Kasi ang gusto ni Balir, yung malalapit na range sa mid lane para lalamang siya sa laning. Syempre, si Eve, pero timingan to. Kapag nakita mong walang spell o dash si Valentina, andali na lang pick open kapag nabaksan mo to. Bukod pa doon, lalamang ka sa Pokan kasi may shield ka at kahit may dash siya, ang bilis naman ng isang Eve. Kaya advantage pa rin sa kanya to. At yun lang, yung mga hindi ko nabanggit na mage, huwag kayong mahiya na i-comment at sabihan nyo na agad yung mga tropa nyo na mage para hindi na sila matalo sa mid lane. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.